Hey guys, I'm back for a new update for our Go Solar net metering application. So ito yung folder ko for the Go Solar and nandito yung mga paperworks. So before we dig into this, meron kasing mga nag-comment dito sa update ko. So let's just get this out of the way first. So okay, yung isa kasi is, Sir, ano yung average daily harvest mo? So, for the month of September, parang ang average is pumapatak na 11 kilowatts. So, sabi niya mababa. And I think, given naman yon kasi medyo maulan, we can't expect na mataas ang makukuha nating kilowatts because of, yun nga, yung weather natin. But ako kasi more on result-oriented ako. And nakita ko naman yung results. Ang sinabi kasi ni Go Solar sa amin, 40 to 50% ang masisave nyo sa kuryente nyo if you put up these solar panels. Totoo naman. And ang maganda dun is even though maulan, yung promise nga nung Go Solar na 40 to 50% is napoprovide pa rin nila sa amin. Yun naman talagang bottom line, di ba? Yun ang importante. Magkano ang kuryente? At the end of the day, at the end of the month, next comment, ito medyo nakakatawa. Ibili mo na lang ng battery yan kaysa mag-net metering ka. Laughing emoji, laughing emoji, laughing emoji. Tanong mo kay engineer, yan ang nakokonsume mo per day. Malalaman niya yan. No need net metering. Laughing emoji, laughing emoji, laughing emoji, laughing. Tinatawanan talaga niya yung net metering. Okay, so okay, wala pa kami net metering, so wala pa akong mapapakitang number sa inyo. So, just to set the record straight, yung inverter nga namin, hindi siya hybrid. So, hindi talaga siya malalagyan ng battery. Hopefully, this is the last time na I will have to deal with comments like this. Hindi ko na nga ni-replyan. Yung net metering, nung unang sinabi ko, nasa 40 plus. Ngayon, pag nakakapag-refer kayo sa, let's say, sa neighbor mo, sa friend mo, or basta kahit saang lugar, naka-refer ka ng Go Solar, dito sa sakop ng Go Solar, kakausapin nyo dyan yung marketing nila kasi bibigyan kayo ng incentive. So I think yung incentive pwedeng cash or pwede ring i-minus. In our case, minus na lang namin dun sa babayaran namin sa net metering. So we are not paying 40 plus anymore. Mga around 30 na lang. Also, another thing is, mahal nga yung battery. Nasa 100,000. Depende pa sa brand. Okay? So, kung pagkukuha ka na siguro ng independent na nagkakabit ng mga solar, baka makatipid ka 80,000. Makatipid ka ng 20K. Ideally talaga maganda magkaroon ng batteries if gusto mo mag off-grid living or sa mga places na parating bina-brown out, blackout. Okay? So, yun yung mga talagang ideal. Kasi just to be honest, yung 100,000 mo, konti lang yung power nun. And after a few years, yung battery mo, para siyang battery ng cellphone. Okay, madedegrade na yan. Umihina at umihina ng capacity niyan as time goes by. Same with electric cars, same with our cellphones, same with all of our gadgets na merong battery. Hopefully malinaw guys, mahal kasi ang battery. Ngayon, kung marami kayong pera at gusto nyo talaga mag-off-grid living at hindi na kayo talaga magbabayad sa Meralco ever, mag-battery kayo. Pero kung gusto nyo mag-aircon at lahat ng mga gadgets nyo naka-on, I'm telling you right now, hindi sapat ang isang battery. You have to buy a lot of batteries. Finally, ito na yung pinaka-update natin sa net metering application. So, nag-start kami noong September 12 and dumating ang Go Solar kahapon, nag-sign na ng agreement papers and ang sabi sa amin is mga katapusan ng November, hopefully, sana nga, ay malagyan na kami ng net metering. So that is a total of less than 3 months. Sobrang bilis. Guys, hindi biro yung paperworks. Itong amended net metering agreement is 6 pages lahat. Tapos 8 copies. So lahat ng pages nun, kailangan signan. Ito lang ang mapapakita ko sa inyo. And yung Annex A, I think pwede ko pakita sa inyo yung table of contents itong Annex A. I guess the details of everything from the net metering. Yan siya. Ito yung table of contents. And this is 8 pages total. Also, before I leave you guys, surprisingly last month, yung pinakamababa naming Meralco bill ever since nagkabit kami ng Go Solar. So, ang average namin is 16 to 18,000 per month before the solar. And last month, ang bill lang namin is nasa 7,600 pesos. That is huge savings right there. And ilang months pa lang kami nagso-solar, medyo malaki na tong nasisave namin.
unting-unting binabayaran na nung savings namin yung solar panels at yung inverter. And I will update you very, very soon. Kasi sabi nga nila November, katapusan ng November, and it's already November 5. If you find value in this video, please hit a like and subscribe to my channel, and I will update you as soon as possible. Thanks for watching, guys. Bye.